Kanya, those were my growing days in vegan. So grade 1, nag-aaral na ako sa Colegio de la Immaculada Concepcion. CIC, tawag namin noon. Which is now the Divine Word College of Vegan. Yan. Yan ang istorya mga DJ Sky. Maraming revelation si DJ Sky. Sabi nga nila, but yun ang mga ano ko noong revelation ko na si DJ Sky. Anyway, merong request si Candid Carry, and then I'll bring it on the second part of this one. So sa susunod, may special request si Miss Candid Carry. Sa ating mga tagapakinig diyan, nandyan sa room sila Vera, saka si Miss J na nasa Texas, driving through Texas and on their way back to California, and from Texas they will be passing through New Mexico, state of New Mexico, and then Arizona, and then California, and then I think balik na naman sila sa Palm Springs. Ang sarap ng buhay nitong dalawa, pero alam mo yung nilong drive ni Vera sa ni Miss J, that is the drive of a lifetime talaga. You have a better appreciation of this nation, itong 50 states, pag denive mo yan ng ganyan. Kasi makikita mo yung the vast land of US of A. Makikita mo yung mga attractions, the historical perspective ng mga iba-ibang lugar, kung bakit ganun, from the Alamo, dadaan ka ng New Mexico, the land of enchantment, dadaan ka ng Texas, the Lone Star State, punta ka ng Virginia, ayan, makikita mo na yung mga colony states, and then you go to Georgia, the hospitality of Southern hospitality, sabi nga nila, and then Florida, and then you go to Washington, D.C., makikita mo yung grandeur of this nation. Ayan, ma-appreciate mo lahat yung mga yan. And then, time and again, they have the historical landmarks along the way. So take time to stop and make yourself available for those things, because it's really memorable. Makikita mo yung kwan and take a lot of pictures because of those things. So I've driven that route, I think at least three times already in my younger days. In 76, I think I drove that route already when I was stationed in Texas, all the way to Vallejo. Ayan. So those were my younger days, and then I drove it again one time, and then I drove it again before I retired in the service, coming all the way to Virginia again, Maryland, and then along with mga pamangkin ko, and then coming back yung route na yon. So those kind of things, binaliktad ko naman ako heading East Coast through Texas, Florida, and then going up to all the way to Washington, D.C., Virginia, state of Maryland, and then coming back naman sa taas, Oklahoma, Denver, ganyan, all the way to Las Vegas coming down, ganyan. Rapid City, mga lakwatsero ka ng araw all the way to Vancouver, Canada. Yan. Mahilig si DJ Sky, because one of my pet peeve was covering the whole 50 states, including Alaska, which I was not able to drive through Alaska coming from here. So for now, and of course, if you look at the history of Alaska, alam niyo naman ang Alaska. It is a wealth of oil. Maraming oil dyan sa Alaska. Pero ang history ng Alaska, di ba, ibinenta ng mga Russian sa US of A na magkano lang, ilang milyones. Ibinenta ang Alaska kasi nobody needs that thing that's a frozen, parang gano'n ng early years Bale wala yung yung frozen state na yan ng Alaska, ibinenta sa USA. Binili naman ng USA, siya binayaran na ganyan. And then later on, years later, na-discover na ang daming oil pala dyan. So, speaking about that, sa Spratly Islands, ngayon sa Pilipinas, siyempre pinag-aawayan yan at maraming reclamation project ang China. Ayan, ganun. But anyway, sa ating mga taga-South dyan, ito naman ang version ninyo ng Pusong Bato. Ayan, para naman sa kanila. Sa ating mga kaibigan na taga-South, pinapaabot uli ni Miss Candid Carry. Ang ikaon ko, tiyan ko nag-alboroto, abi ko'g ikaw salad,
Mandi ay siomay nga panos. Mura ba ikaw presko? Mandi ay ikaw pasayan. Balik-balik ko sa banyo. Resulta ni sa nakaon ko. Wako da mapasayan ka, mura man gud og salad. Mao ako nawong pilti jud ang pagpanghubag. Kung sayod pa lang ko nga basay ng isang katulad mo, maayo pa ang isda sa bato. Sa dihang nagpa-check up ko, sa kaila ko nga albularyo, matod pagibarang ko, kay tungod ko no ako maldito. Gimahal ko ikaw, tinakusog kinilo. Gipadalan ko ikaw og sulat, imong gikumot. Midagan ka sa tulay, abi na kog magbitay. Pastilan, inday mitulo ang imong laway. Naapay, nanay, tatay. Magsigilak sinok magay, dinoklanay sa taas sa among lantay. Sinipa ay sinong bagay, wala na'y kahungay ang among panimalay. Ako da mapasayan ka, mura man gud og salad. Mao akong nawong perdi jud ang pagpanghubag. Kung sayod pala ko nga basayan ang isang katulad mo, maayo pa ang isda sa bato. Wako da mapasayan ka, mura man gud og salad. Mao akong nawong perdi jud ang pagpanghubag. Kung sayod pala ko nga basayan ang isang katulad mo, maayo pa ang isda sa bato. Wako da mapasayan ka, mura man gud og salad. Mao akong nawong perti jud ang pagpanghubag. Kung sayod pala ko nga basayan ang isang katulad mo, maayo pa ang isda sa bato. Maayo pa ang isda sa bato. Maayo pa ang isda sa bato. Brownie, Ano yan, Beauty? ibili mo nga ako ng bagong bra. Beauty? Bakit ka pa magsusuot ng bra? Eh, maliit naman yung breast mo. Eh bakit ikaw ha? Oh, Nagsusuot pa ng breast. Joke yun? I am both! Ayan, sabi kanila sabi ni Miss Candid Carey, pusong mamun daw yung mga friends niya sa South. Sabi niya, DJ Sky, mga buutan man sila gani. Sabi, kaya mahal na mahal ako nila, ako tanan. Nagsasalita nakakapagbisaya si Miss Carey although taga Ilocos yan, vegan, bantay, nakakapagbisaya yan because her younger days as a newly graduate nurse, napadpad na siya doon. Ayun. Napadpad siya ron o nagpapadpad siya ron. Alam mo na ganyan eh. Anyway, sabi nga niya, pusong mamon yung mga friends ko sa South DJ Sky, mga buutan man sila gani, kaya mahal na mahal ako nila, akong tanan. Sabi ni Miss Candid Carey. But anyway, again, how many ways can you say Merry Christmas sa Pilipinas? Very interesting eh. Kung titingnan mo ang there is approximately, you know how many dialects we have, or how many dialects do we have in the Philippines? I believe we have 175 dialects, like we don't have enough. And what is, if you look at the, what is fascinating, although the national language is Tagalog sa Pilipinas,
out of those 175 dialects that we have, there's about approximately 4 that are dead. Meaning hindi na ginagamit. Kasi kung minsan that goes back to the topic of indigenous people. Ganyan. And believe it or not, and also by the way, and this is a milestone of course, the summit for the conference in France natapos na rin, yung para sa mga for the earth, for the global warming, mga ganyan. Kasi it was a overwhelming success. I was reading all the feed last night. It was an overwhelming success yung conference Paris, France for the global warming. They were able to sit down and agree on a lot of things and come up with a consensus and with a positive declaration, because previous conferences like starting in Kyoto, Japan, hindi nila napirmahan yan. They were not able to come with consensus. And then the next one was in Copenhagen. Ganun din. Wala, nagkaaway-away kasi of course there are certain things that it's pretty hard for them to iron out na ganyan. But anyway, I'll go back to that mamaya. But anyway, congratulations to all the participants of 100 and let's see, how many participants on the conference for the global warming countries? I believe 195 countries participated that, and they were able to hammer out. It was an overwhelming success for the president of France, si Hollande, si François Hollande. Yan. Congratulations sa inyo dyan, Mel, ng Paris. It was, I heard all the feedback at very unusual daw, sabi nga ni Vice President Al Gore, who was out there, na it was very unusual na they were able to come up with consensus, because previous conferences for global warming starting in Kyoto, Japan was a mess. They were in a rush more to go home than trying to hammer out differences on how to lower the global warming. Ayan. Kasi 2015 is the pinakamainit na year na ngayon, kaya ang global warming is getting more serious. So all the countries had to come up with some plan to contribute to bettering this kaisa-isang earth na tinitirhan natin. Although I wish I could extend my life and relocate to the moon. But anyway, how many ways can you say Merry Christmas in Filipinas? There's 175 dialects in the Philippines. There's approximately 171 that are still ongoing, and 4 of them are, I believe, dead dialects now. Hindi na ginagamit. And sa dami ng kwan. And then of course we all know ang Tagalog is the national dialect ng Pilipinas. Na ganyan, although mahilig tayo ng Taglish, mga ganyan, a combination of Tagalog and English, na ganyan. So kita mo naman, and Tagalog is spoken in approximately 28% of the total population. Yan, tira mo. The irony of it all, although Tagalog is the national language natin, it is only spoken in 28% of the total population of the Philippines na ganyan. So, very interesting if you look at it, because we are a cluster of 7,100 islands. Come to think about it, if you are the president of this country, Pilipinas, ang dami niya, 7,100 islands. Kaya from island to island na ganyan, talagang mahirap talaga i-manage na ganyan. But anyway, here are some of the ways we can say Merry Christmas in many dialects in the Philippines. Okay, I'll go through this one and I say, in Bicolano, sabi nga nila, maugmang kapaskuhan asin masaganang bagong taon. Ayan. Sa Cebuano naman, malipayong Pasko o bulahang bagong tuig. Ayon. Sa Chabacano naman, which is almost like Spanish, same with the Caviteño, na ganyan. Felices Pascua y Prospero Año. Ayan, sabi nila. Sa Dibabawon, sabi nila, marayaw na Pasko aw bagong tuig. Ayon. Sa Hiligaynon naman, I think sa Bukidnon yan. Hiligaynon, they say it, malipayon nga Paskwa kag mahamong gayaon nga bagong tuig. Ayun naman. Sa Ilocano naman, where I came from, Region 1, hooray! Yan. Naimbag a Paskwa ken naragsak nga baro nga tawen. Ayun. Sabi na. Sa Inakianon, sabi na, malipayon nga Paskwa ang mahimagugmaon nga bagong dagon. Sabi nila.
sa inunhan. Ito naman, malipayon nga Pasko kag masadya nga bagong tuig. Ayon. Sa Manobo, another indigenous people. And before I forget, indigenous people were also represented in the Global Warming Conference sa France. They were major inputs on those things sa mga global warming. Because for the most part, kagaya yung ating sa mountain province sa Philippines were also represented during the global warming na ganyan. So they have a say in some of the breakout sessions that so they are major recipients of those because they till the lands, yung mga indigenous people for the most part na ganyan. Anyway, sa Manobo, sabi nila, mepiya paga sa ulog ang amantong kaling umay. Naman. Sa Mansaka naman, sabi nila, madyaw na Pasko aw malipayong bagong tugig. Okay, tuig. Ayun, bagong tuig. Sa Kapampangan, sabi na, malugod Pasko at saka masayang bayong banwa. Ayan, sa Kapampangan. Sa Pangasinan naman, sabi nila, maabig ya Pasko, maliket ya balon taon. Ayun. Sambal, like in Sambales, sabi naman, maligayang Pasko at masayang bayon taon. Ayan naman nila. Sa Tagalog, siyempre, maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ayan. Sa Waray-Waray, maupay nga Pasko ngan mainuwas wagon nga bag-o nga tuig. Ayun. See, sa Waray-Waray, so if you look at the dialects in the Philippines, which we have approximately 175, and out of this 175, 4 are now dead, hindi na ginagamit. So it's very interesting ang ating Pilipinas, kaya mahalin natin. Very unique ang Pilipinas, however you say it. But this time of the year naman na ganyan. Ito naman ang special request na ating isang tagapakinig, si Miss Candid Cari. Sabi nila, Dahil Mahal Kita by Chocolate Factory Band on the Reggae Beat. Man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay ibigin ko ng lubos, sasambahin lagi dahil mahal kita. Lahat ng bagay ay aking makakamtan. At dahil mahal kita, handa kong magparaya. Kahit katumbas, nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa.
Ayun, that's the Dahil Mahal Kita ng Chocolate Factory. Ang gandang, ang sarap isayaw eh. Pag, alam mo yung reggae eh, parang nare-revive yung kanta eh. It's a different beat. Dahil Mahal Kita. What's a reggae beat by Chocolate Factory. Ano mga hilig ni DJ Sky, I also communicate with Aya De Leon sa kanyang website, sa kanyang Facebook. And she has a lot of concerts na mga ganyan. Hopefully one of these days, when she used to play for, ano ba yung banda na niya? Na ganyan, nakalimutan ko na yung banda niya. But anyway, ibinabati ko rin yung ating mga kaibigan dyan, si Ogie Cruz ng Radyo Filipino America, si Kit Duenas, ang aming official photographer ng aming barkada. Ang dami nang napanalunan yan sa photography eh, si Kit. Gaya ng sabi ko sa kanya, Kit, you are doing really well. Ang daming mga awards na because she has the ability to caption what is seemingly normal and make it what is ordinary and make it extraordinary. Sabi ko sa kanya. Hello, Sarina of Quezon City. Anak ni Vicky Santos yan. Si Sarina. Attorney Sarina. Ayan, abogada yan. Si Noli of Guadalupe, Makati. Binabati ko rin yan. Andyan sila. I'm trying to pull them in the Sky Room para makapakinig. I'm not sure if they're listening. I hope they're listening to Radio Filipino America sa kanilang kinarurunan. Ayun, Imago. Imago pala. Imago, singer na si Aya De Leon ng Imago. Dati, she used to be the singer and then she parted ways and she went independent. She went in hiding for a couple of years and then she came out just singing independent from the she must have some unpleasant experience with the recording industry kasi nga naman siyempre once na naging recording artist ka ng isang label at saka hawak ka ng kumpanya siyempre denumero lahat ang galaw mo, you have to go this and that and you have to comply with all the contracts that you have written. Kaya anyway, si Aya De Leon used to be the lead singer of Imago. Maraming awards din na nakuha yan. She is very talented, I think, in my own opinion. She is very talented. She is a composer. She is a good singer. She is a good musician, sa gitara especially. Nakikita ko kuminsan gumagamit din siya ng Taylor na gitara, which is very popular. And Taylor guitars are made in San Diego, by the way, in case you're wondering. It's a highly priced gitara made in San Diego. The factory here is in San Diego. Kasi nakita ko yung mga Taylor guitars sa Pilipinas. Pag pumapasok ako sa mga music store, titingnan ko yung mga Taylor guitars doon ang mamahal. Umaabot ng, meron pang isa almost 100,000 yung nakita ko naka-display, 85,000, something like that na sometimes I go to some of the music. Yun ang mga linalamierda ko pag nasa Pilipinas ako So that is DJ Sky sa inyo. But anyway, the time is 26 minutes after 9 o'clock. I-plug naman natin ito para hindi tayo mawalan ng trabaho. And then I'll go with the roundup news later on sa ating mga kaibigan. Para masaya, sabi naman nila. Mamaya sabi ko, bibigyan ko nga kayo ng sample dun sa aking keyboard. Titinan ko, if I have time, I'll give you a sample of my keyboard. Ano bang tutugtugin ko? Arrivederci Roma. Goodbye to Rome. Anyway, ayan, one popular song of Aya De Leon of Imago, used to be with Imago, is Akap. Ayan, marami siyang hits with Imago. It became a mainstay of the OPM. Na ganyan. Anyway, kung kayo po'y nangangailangan ng professional help when it comes to immigration, bankruptcy, divorce, or personal injury,
Magsadya lang po sa American Legal Center na matatagpuan sa National City. Ang address po nila ay 550 East 8th Street, Suite 11, National City, California. Zip code 91950. Tumawag po sa front office si Ate Lou Bautista, ang manager, sa 619-649-0069. Yan po ang American Legal Center na pag-aari ni Attorney Erwin Bautista. Tawagan po sa kanilang number 619-649-0069 when it comes to your professional help on immigration, bankruptcy, divorce, personal injury, and this time of the year, taxation. Ayan. Anyway, sa ating mga nangangailangan naman ng mga real estate solutions, magsadya po sa Tazo Real Estate Solutions care of Linda Taylor. At tawagan po sila sa 619-857-9911. Yan po ang Tazo Real Estate Solutions care of Linda Taylor. Magsadya po naman sa Mega World International care of Paul Franklin Benfer Sr. at saka si Katrina G. Benfer when it comes to naghahanap kayo ng condo sa Pilipinas. Ganyan. At tawagan po lang siya sa 225-288-8711. Yan po ang Mega World International care of Paul Franklin Benfer Sr. at saka si Katrina Benfer. When it comes to your maintenance sa mga ngipin nyo, magsadya po sa Family Dentistry na pag-aari ni Dr. Eleanor M. Lumahan. Tawagan po siya si Dr. Eleanor Madrid Lumahan sa kanyang numero sa 619-336-6063. Yan po ang Family Dentistry ni Dr. Lumahan at ang kanyang partner si Dr. Lisa Lumahan. Tawagan po sila sa 619-336-6063. When it comes naman sa yung mga musical talents or yung mga improvement na mga gusto nyo mag-MC, ganon, magsadya po sa Music Learning Center. Pag-aari ni Rowie Mezina. Matatagpan po ang kanyang studio sa 3403 Plaza Boulevard, East Plaza Boulevard, National City, California, 91950. Tawagan po siya sa 619-549-2045. Yan po ang Music Learning Center ni Rowie Medicina sa 619-549-2045. Kung kailangan nyo naman ng magpapaganda, ayan, pagpa-beauty and everything, magsadya po sa Skin Deep Medical Aesthetics Center na pag-aari ni Marcelina Derma. Tawagan po siya sa kanilang number na 619-472-1914. Matatagpuan ang kanyang klinika sa 4190 Bonita Road, Suite 211, Bonita, California, zip code 91902. Tawagan po ang Skin Deep Medical Aesthetic Center sa 619-472-1914. Kung kailangan nyo naman ng another pagpapaganda, pagpa-facial, ganyan, pagpa-sexy na ganyan, magsadya po sa M-Beauty by Dr. Tess Mauricio. Matatagpuan ang kanyang klinika sa Scriptions Dermatology and Cosmetic Center. Dito po sa 9888 Carroll Center Road, Suite 101, San Diego, California, zip code 92126. Tawagan po si Dr. Tess Mauricio sa 858-689-4990. Yan po ang M-Beauty by Dr. Tess Mauricio para magpaganda kayo. Ayan na. Anyway, yun ang mga commercial plug natin, mga sponsors natin. And without them, of course, wala tayo dito. But anyway, you are tuned in sa Radio Filipino America, your only internet radio station. And kayo nakikinig po sa linggo-linggong show ni DJ Sky on the air. Ang inyong lingkod, ang aking very unique, ayan, naka-get up ako ngayon na glitters na ganyan. Good morning, ayan, si Vicky, nagising si Vicky. Hello Vicky, Simi Valley, binabati na siya, nagising na siya kasi nagpupuyat yan pag hindi nakakatulog yan, umiinom, lumalagok yan ng wine, yan, ganyan. Yan ang kanyang pampatulog. Sabi nila, magsasampul ako ng hindi, mag-instrumental na lang ako para hindi ko mabubutcher yung mga lyrics na tutugtugin ko. I just want to give you a sample of my keyboard because I'm learning more on my keyboards. Kaya lang, I'm discovering na it has a built-in mga songs. And sa dami ng songs, ay abutin ako ng siyam-siyam nito. I just came to find out that inside my keyboard, I have 1,572 songs in there. Now, what I started doing last week, dinala ko sa trabaho. Maswerte ako sa trabaho talaga. Dinala ko sa trabaho yung keyboard ko, and then pag yung may break na ako,
inisa-isa ko yon pine-play para makabisado ko kung ano yung mga kantang andon. And so far, out of 1,572, nakakaisandaan pa lang ako. Now, there is one good feature of it. Pag nagustuhan mo, yung pinapakinggan mo, hitin mo lang yung favorite button niya and then kukunin niya yon, isi-save niya sa favorite para hindi ka na maghanap dun sa 1,005 na ganyan. But anyway, good morning dyan sa ating si Miss Vicky Santos. Ganyan. Anyway, ano na sabi ka na binabati natin siyempre. Ganyan si Miss Vicky Santos. Ay, yung anak niya, andyan nga pala, si Sarina. Who's there? Binati ko nga siya. Babatiin ko naman. Hello, Vicky. Hello, Simi Bali. Ito, babatiin ko habang umangawa ako. Alam mo naman nagmo-multitasking. But anyway, you are tuning dito sa DJ Sky on the Air on December 13 edition 2015. As I've said a while ago, the time is 33 minutes after 9 a.m. I'll be broadcasting from remote areas. Hopefully, I'm hoping na pagpasensyahan nyo na pag hindi ako maka-lock in, talagang mahina ang internet. Ibig sabihin, hindi ako maka-lock in talaga. It's hard. So, I'll just queue in sa Facebook na gano'n. So, I'm putting in ang iniisip ko, kung hindi ako maka-lock in for some reason, I'll just videotape it like a 1-hour session and then I will upload it on my YouTube and then I'll give a link on my Skyroom sa YouTube ko. Para gano'n na lang. I'm hoping I'll be able to interview some of the Pinoy candidates sa Pilipinas. I just sent emails, yes, last Thursday and Friday. I just sent emails to Chis Escudero, si Senator Alan Cayetano, kay Bongbong Marcos, kay ERAP for the Manila area. Sino pa yung pinadalhan ko? Ay, si Binay, si Vice President Binay. I'm hoping I can send emails also to Senator Santiago. Sino pa yung mga tumatakbo? Si Grace po, asaka si Mar Rojas. I think I sent also an email for Mar Rojas. So those things, hopefully I'll be able to videotape some of the interviews. And basically what I told them is, I'll be asking anywhere from 6 to 8 questions. Na parang one of the sample questions I'm framing right now is, give me 3 good reasons why I should vote for you. Parang ganon. Siyempre. So they're trying to sell themselves to us and hopefully we'll be able to broadcast those things later on. Pagbalik ko ng saan ba ako pupunta? Maglalamyerda ako. Anyway, ayan si Miss J, saka si Ver, andyan sa Fredericksburg, the German little town of Texas. Ayan. Guten Morgen. Guten Morgen. Good morning. Sabi nga yung German na ganyan. Anyway, sa ating mga tagapakinig dyan, binabatin natin siyempre. Marami tayong mga... Ito naman para sa ating mga OFWs. Na ganyan. And then after this song, I'll give you a roundup of some of the news that up there na nangyayari. Para sa ating mga OFWs at mga nasa overseas, the dreaded, I'm sorry, the number you have just called is out of a distance or is out of something na ganyan. Please call later. Ganun, di ba? Lobat na ba with lyrics. Ayan. Para sa ating mga OFWs. Hello, Hacienda Heights, Dr. JV. Ang iyong pag-ibig nagkasabay sa krisis ng panahon. Bumaba ang halaga ng piso. Di kaya sumabay rin ang pag-ibig mo. Dati-rati madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon hindi na, alam mo miss na miss kita. Lagi kitang
kontak, ngunit lobat ka. Lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakalot pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Boses mo'y ibig kong marinig. Please, tumawag ka kung may load ka. Alam mo bang mahal na mahal kita? Mawala man ang cellphone ko, wag lang ikaw sinta. Dati-rati madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon hindi na. Alam mo, miss na miss kita. Lagi kitang kinokontak, ngunit lobat ka. Lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakalot pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Hello, Hacienda Heights, Dr. JV. Bakit nalobat na ba, JV? Sabi mo, automatic load parati. Lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakalot pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakalot pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Hello, my love, kumusta ka? The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Please call later. Para sa ating mga round-up naman, para sa ating mga round-up, mga kaibigan, ito kayo po naka-tune in sa Radyo Filipino America with Linggo-Linggo DJ Sky on the air. Dito po sa ating programa, ra-round up naman natin. Ano mga latest na balita sa Pilipinas? Tingnan natin, nag-aaway. Ang latest nag-aaway si Duterte at saka si Mar Rojas kasi ang sinabi ni Senator ay ni DILG Secretary Mar Rojas kasi binabando ni Duterte na ang Davao ay the safest city sa Pilipinas. Yan.
ay kinontra naman siya ni DILG Secretary Mar Rojas na ang Davao daw ay isa sa pinamakasama ang krimen. Base sa report ng 2014, sabi niya ng pulis ng PNP. Kaya nagalit si Duterte, sabi niya, either na niloloko ka lang ng inyong mga pulis o hindi totoo yung sinasabi mo, sinisiraan ka lang na ganyan. Dahil sabi ni Duterte, kung talagang masama ang krimen sa Pilipinas ay sa Davao, ay ikaw ang may hawak ng mga kapulisan. Ay ikaw may kinalaman niyan ng mga operasyon. Di ikaw ang masisirisin sa sinasabi mo, sabi kanina. Kaya kung totoo yung sinasabi mo, sabi ni Duterte kay Rojas, magre-resign ako at ako pang magkakampanya sa iyo. Subukan mong mag-survey dyan sa mga kasama mo dyan sa Camp Crame, sabi ni Duterte. Kaya hamon niya kay Rojas, i-survey mo yung mga kapulisan dyan sa Crame at makikita mo kung gaano ka kapopular o mananalo ka dyan. Ayan, sasabi niya. Kaya tingnan mo, hindi ka mananalo, sabi ni Duterte. Kaya nag-aaway yung dalawa ngayon dahil sa sinabi ni Rojas na ang Davao ay hindi raw safe base sa police report ng 2014. Walo ko talaga. Samantala, sa mga holidays naman ngayon, syempre nasa high alert ang PNP for the holidays. Hindi kakaiba ito dahil every year na ginagawa ito. Kaya meron silang maraming mga tao nakadeploy because of the holidays na ganyan. Para matugunan at mabigyan pansin ang mga krimen, lalo na mga mandurukot, mga ganyan, o yung mga sindikato na nag-ooperate dyan sa mga maraming tao, kagaya ng Divisoria, o yung maraming taong nagja-shopping, para mabigyan ng pansin. Maganda rin yung ginagawa ng PNP, especially during this holiday nga naman. Para sa kapakanan ng mga mamamayan, ang PNP ay nasa high alert ngayong Christmas season especially. Sana naman nasa high alert sila parati for the rest of the 12 months na lang. Samantala sa budget para sa dalawang jet fighters na multi-role sinibak ng mga senador, nakasanib sa mga leftists, sabi nga nila, mga grupong leftists na mga senador, sinibak. Kaya hindi nila mabibili yung additional funding para sa isang squadron ng multi-role fighters para sa Pilipinas. Pero tuloy pa rin, siyempre, yung isang squadron na galing sa Korea na FA-50 na jet fighters. Sa kasalukuyan, tinatalakay ng gobyerno ng Pilipinas ang issue ng EDCA, sabi nga nila, ang agreement between the US and the Philippines para sa fight against terrorism na ganyan. At saka, siyempre, ang freedom dito sa navigation dito sa South China Seas. Na ang China ay, siyempre, kineklaim niya ang buong South China Seas nga naman. Oh. Kaya, hopefully, hindi natin malalaman kung anong mangyayari sa review ng EDCA between ang Pilipinas sa Estados Unidos. Kaya matitina na. Sabi nga naman ng retired admiral, US Navy Admiral, na pag naaprubahan ng EDCA, sabi niya na ang Estados Unidos ay uumpisahan na ang pagbibuild ng mga infrastructures dito sa Pilipinas sa iba-ibang base. Maganda yan. Magandang balita yan. Makakatikim na naman tayo ng burger, cheeseburger. Samantala naman dito sa ating kapansinan sa Pilipinas, mga jeepney operators. Merong balak ang LTFRB, ang tinatawag nilang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, ni Mr. Ines. Ang mga jeepney operators at drivers against sa phase-out. Ang jeepney drivers and operators will hold a nationwide protest this Monday as we speak. Ayan. The report said that the group are launching the protest action against the LTFRB plan to phase out ang mga jeepneys na over 15 years old. They plan to meet at itong demonstrasyon para magbigay pansin ng mga jeepney operators at mga drivers ay uumpisahan sa Monday umaga
dito po sa Elliptical Circle sa Quezon City. At alas 7 ng umaga, Monday. Then, karaban sila papuntang Espanya Avenue sa Maynila. And then from there, didiretso sila sa Espanya Avenue, ay didiretso sila sa Don Chino Roses Avenue, formerly Menjola. Ayan, na malapit siyempre sa Malacanang Palace. Ayan. And according to the No to Jeepney Phase Out na grupo, sabi nila na ang kanilang miyembro din ay magsasagawa ng similar protest all over major cities ng Pilipinas para mabigyan pansin ang kanilang no to Jeepney Phase Out. Sabi nga nila, ang grupo ay natatakot na ang LTFRB plano na phase out ang mga jeepney na 15 years old ay makakaapekto sa buhay ng mga operators at mga drivers nationwide na ganyan. Kaya binibigyan nila ng pansin na mangyayari na ganyan na sana hindi matutuloy yan dahil sa maraming maapektuhan nga naman. So, ang sabi naman ni LTFRB Winston Hines na has clarified that the plan was still no actual jeepney phase out, sabi niya policy. What LTFRB has is a draft memo circular which is still up for consultation. Sabi ni Hines na they have no plans of implementing the plan phase out by 2016. So nasa planning stage pa daw, sabi ni Hines. O yan, para siyempre ang mga jeepney operators, ang mga drivers, mawawalan ng mga trabaho ang mga drivers at sa mga jeepney operators naman na ganyan. Dahil plano na nilang i-phase out ang mga jeepney na mga 15 years old kaluma na ganyan. Siyempre, samantala naman sa South China Sea, mga kaibigan, ang Chinese Navy are carrying out more drills sa mga disputed South China Sea area. Ang Chinese Navy in recent days has carried out more exercises doon sa disputed South China Sea. Ang sabi ng Defense Ministry nila na dito ay routine drills daw lang ito. Sabi nila at almost all ang China ay claim niya ang energy-rich waters of the South China Sea. Siyempre, through which $5 trillion of maritime trade ay dumadaan sa mga ganyan. Sabi naman ng Estados Unidos, hindi pwedeng kokontrolin ng China ang South China Sea dahil maapektuhan ang komersyo ng buong mundo. Nga naman, dahil 5 trillion ang pinag-uusapan dollars ang dumadaan dyan sa mga maritime trade ng mga bawat tao, mga countries. Ang mga may claim naman dyan si Spratly ay the Filipinas, Brunei, Vietnam, Malaysia at saka Taiwan. Kaya may mga overlapping claim sila. Pero si Mr. China ay nagpupumilit ngayon na nire-reclaim itong mga isla dyan. Kaya gumagawa ng mga runway. Pero ang Estados Unidos naman ay chinecheck at sabi niya magpapatrolya pa rin ang US Navy kahit na anong sabihin ng China dahil hindi po pwedeng kanilang masanib ang buong South China Sea na kukontrolin na ganyan dahil maapektuhan ang komersyo ng buong mundo. Sinasabi ng China nga pala na nag-express ng concern na ang agreement ng Singapore at saka Estados Unidos na magbabase ng mga P-8 na Poseidon anti-submarine warfare, mga spy planes sa Singapore ay nakakabahala sa militarization ng Asia, sabi ng China. Kaya nababahala siya. Samantala naman sa Paris, yung sinabi ko sa kanina, ang 195 Nation Conference ay natapos na rin ang kanilang Global Warming Climate Pact na natapos din forging a historic pact to curb global warming. Nagkaisa rin sila. It was a total success. This was hosted by the President of France, si François Hollande. Ayan. At saka overwhelming daw, maganda, positive feedbacks ang ginawa ng France at saka ang presidente at ang kanyang ministro, ang foreign minister niya na he did very well job.
Kasi nga, yung sabi ko, mga previous global warming conference ay panay palpak. Mag-umpisa na dun sa Kyoto, Japan, walang napirmahan. And then, yung sumunod sa Copenhagen, wala din. Nagkaisa, hindi. Nagkawatak-watak din. Pero itong konferensya ng global warming na katatapos lang ng 195 nation against global warming ay total success, sabi nila. Congratulations lahat, siyempre, para sa mga nag-participate ng global warming sa Pilipinas. Samantala, kaninang umaga, madaling araw, isang apartment sa Maynila building ang naapektuhan, nasunog. At mahigit 20 pamilya ang naapektuhan. Some 20 families are affected after a 2-story apartment building on Bataan Street, Sampaloc, Manila ay nasunog sa early Sunday morning. Ang sunog ay nag-break out ng mga alas 4 ng madaling araw at nakuha hanggang third alarm before it was put out ng mga alas 5 ng umaga. So, may mga residenteng na injured sa sunog at ang property damage estimate is about 200,000 pesos. At gaya ng sabi ko, naapektuhan mga 20 families dyan sa may Bataan Street sa Sampaloc, Manila na isang apartment 2-story ang nasunog kamakailan lang ng alas 4 ng umaga ng Sunday morning. Ayong sabi kong demonstration ng mga jeepney operators, mag-ingat po kayo dyan at syempre magiging traffic na naman dyan yung rota nila from Elliptical Circle dyan sa may Quezon City papuntang Espanya sa Maynila, and then from Espanya diretso na sila ng Don Chino Roses, which is formerly Menjola, malapit sa Malacanang. Kaya iwasan po hanggat maaari dyan dahil alam niyo naman, trapiko pa rin yan. Samantala, after ng broadcast na ito, si DJ Sky ay maglalayas na naman siya at siya ay sasanib at magliliwaliw para sa itong holidays na ganyan. Pero hindi niya sinasabi kung saan siya magliliwaliw pa ngayon, pero sinasabi niya magre-remote broadcast daw siya sa ibang lugar, kapuluan. Hopefully, meron siyang masasanib na wifi kung saan man siya maliligaw. At sana naman ay yung tutukan pa rin ang kanyang programang DJ Sky on the Air na linggo-linggo. Kahit na magkaroon ng time difference, siyempre hating gabi sa Pilipinas kung sa Pilipinas man siya. At balak niyang magliwaliw sa Asia nitong holidays. Kaya naman nagpapasalamat si DJ Sky na inyong tinututukan pa rin ang kanyang programa dito sa Radyo Filipino Amerika. DJ Sky on the Air. Salamat po. Ito po ay siyempre at itong mga balibalita na mga caroling na mga ganyan. Ewan ko kung tinutuloy pa yung free dati-dati ang MMDA meron silang free ride sa airport, di ba? May free ride sa airport dati-dati yan na ano nila, kaya tingnan natin kung meron pang mga pagkailangan nyo ng ride papuntang airport. Dati-dati meron yung MMDA na ganyan, di ba? Siyempre, inano natin. Para sa mga kaibigan na ito, yung roundup ng DJ Sky on the Air, mga balibalita dyan sa Pilipinas. Salamat po sa inyong pagtangkilik. The time is 55 minutes after 9. Kayo po nakikinig sa Radyo Filipino Amerika, your only internet radio station. Para sa inyong mga mahilig sa ilalim ng tulay. Ilay sa dilim. Nakita nyo na
na ba ito kapaligiran natin? O konti na ang ibon, tubig pa ay maitim, at ang aso na dagat at ilog ay nagdilim. Ang sariwang hangin ay pawala na rin. Ano-ano pa ang ating dapat gawin? Bakit hindi ba natin ito bigyan ng pansin? Daing ng kalikasan ay inyong tingin, kinabukasan ng kabataan ay ating isipin. Ilay-layla, ilay-layla-ilalim, ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Ilay-layla, ilay-layla-ilalim, ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Maraming may ugaling magkalat ng sigarilyo, Jumingel sa kalsada walang pakina parang aso. Mahilig sa pagkain kung saan ang tapon. Daanan ng tubig ay may kalawang at barado. Kaya wag magtaka konting ulan merong baha. Kaya wag mag-isip kung ang syudad merong daga. Sa pagbabago tayo sama-sama magsimula, at pagdating ng panahon tayo hindi mo kang kawawa. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim, ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim, ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Ayoko man aminin, masakit ito para sa akin. Dayuhan man dito sa bayan, ilang ko tumingin. Bakit di ba natin mahalin ang sariling bayan? Di nyo ba napapansin? Tayo rin ang nahihirapan. Kalikasan, kinabukasan ng kabataan. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim, ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim, ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim, ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim, ba ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Ayan mga kaibigan, syempre, that is the Chocolate Factory. Ayan mga ano yan, mga para sa ating mga Ilocanja, Region 1. Naimbaga Pasko ayo apo. Natatapos na naman. Ito'y abalay, tay na turumi, balay tanana nga amuni. Isungatan, day pagkagulyan ni, tay nawadwad nga ginaldumi. Aguinaldo, 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 alanana, mangbus-bus kayo. Uray no sinsilyo, no sa nga sudo. Uray no may sa, no papel de bangko. Alanana, iyawat mo ngaya brasa. Para sa ating mga dyan sa Ilocos. Gaw pat disulina, Pasko ayo abo! sabay kumakit sabay lakuma. Tama na yun tay, sa
sang napada Alat obrador Agkuti Kuti ka An kabrador. Di ka tugaw Ngem tumakder ka Ay, wag lang mahulog yung short pants mo. Awatem Taiten Inara Nubasit Ket agpanayin ka Ayan mga kaibigan, sa ating mga, siyempre mga kaibigan natin dyan. At binabati natin at siyempre, alam niyo naman, matatapos na naman ang ating, ano natin. Siyempre, one more time.